Ang kadiliman ng lungsod ng Pasig ay binalot ng trahedya nang ang isang makabago at sikat na fitness center ay biglang naging sentro ng isang malagim na pangyayari. Sa likod ng karangyaan, tagumpay at halina, isang nakahihindik na sabwatan ang tahimik na lumago mula sa ipinagbabawal na pagnanasa at takot sa kasalanan. Sino ang biktima? Sino ang may sala at anong gumugulantang na lihim ang nakakubli na naghihintay ibunyag sa ilalim ng liwanag ng katarungan? Ito ay isang kaso na hindi lamang humamon sa profesionalismo ng kapulisan ng Pasig, kundi nagsilbi ring kampana ng babala tungkol sa pagkasira ng mga pagpapahalagang moral na tahimik na nagliliyab sa puso ng modernong lipunan. Bumaba ang gabi sa Pasig, dala ang init ng maghapon na napalitan ng malamig na hangin mula sa Ilog Pasig at ang katahimikang nakabibingi. Sa isang pribadong fitness center na matatagpuan sa isang eskinita sa Kapitolyo na karaniwang maingay sa lagabog ng musika at kalansing ng mga bakal, ngayon ay tanging lubos na katahimikan ang namamayani. Ang madilaw na liwanag ng mga streetlight ay tumatago sa mga bintanang salamin, lumilikha ng mga kakaiba at baluktot na anino sa mga naglalakihang kagamitan sa pag-ehersisyo. Nakatigil ang mga ito tila mga halimaw na metal na natutulog ng mahimbing. Madaling araw kinabukasan, isang miyembro ng IFI na dumating ng maaga ayon sa kanyang schedule ang napaharap sa isang karumal-dumal na tanawin. Sa ilalim ng dambuhalang leg press machine, isang tipak ng metal na tumitimbang ng daan-daang kilo, isang katawan ng lalaki ang nakahandusay at hindi gumagalaw. Ang dugo ay natuyo na at bumuo ng maitim na mansa sa ibabaw ng malamig na rubber floor. Ang mukha ng biktima ay labis na nasira, mahirap makilala sa unang tingin. Ang crime scene ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng panlalaban. Walang senyales na ang pinto ay pinuwersang buksan. Ang nag-iisang kithis camera sa loob ng silid na nakaposisyon sa estratehikong lugar upang bantayan ang buong paligid ay biglang namatay ng tuluyan. Ang screen nito ay madilim na tila may kamay na hindi nakikita ang pumutol sa supply ng kuryente nito sa mga oras na kritikal. Agad na dumating ang mga operatiba mula sa Pasig City Police Station at naglagay ng police line sa lokasyon ng insidente. Ang hangin ay tila masikip sa amoy ng kamatayan at kalituhan. Ang leg press machine ang naging sentro ng atensyon, isang makinang walang buhay na naging sandata ng pagpatay sa insidenteng ito na nakapangingilabot. Ang makina ay nakatayo roon, matibay at malamig, tila hinahamon ang lahat ng pagtatangka na hanapin ang katotohanan. Ang mga tauhan ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, ay sa simula inalilito sa gitna ng kaguluhan. Walang fingerprint ng ibang tao, walang hibla ng buhok na kahina-hinala, walang anumang pahiwatig na tumuturo sa tunay na sanhi maliban sa unang hinala tungkol sa isang bihirang aksidente dulot ng kapabayaan habang nag-ehersisyo. Gayunpaman, ang katahimikan sa pinangyarihan ng krimen ay may itinatagong hindi pangkaraniwan. Ang mga usap-usapan ay nagsimulang kumalat kasing bilis ng apoy sa mga talahiban. Ang mga tao ay nagbubulungan na ang lupang kinatitirikan ng fitness center ay dating sementeryo o lupaing minumulto. Mayroon ding nagkukwento na minsan sa gabi ay may naririnig pang tinig ng iyak na punong-puno ng pighati mula sa direksyon na iyon. Tinig ng isang ligaw na kaluluwa na hindi pa natatahimik at nakatalipa sa mundo dahil sa paghihiganti sa pag-ibig na hindi natapos. Ilang matatanda sa barangay ang malabong nakaalala ng isang kwentong bayan tungkol sa isang babaeng puti o white lady na nagpakamatay dahil sa heartbreak at pagtataksil. Nag-iwan daw ito ng sumpa na sinumang nabubuhay ng immoral at nagtataksil sa pag-ibig ay magbabayad. Ang mga kwentong kalahating totoo at kalahating kakang-isip ay tila makapal na ulap na bumabalot sa kasong ito, na lalong nagpapamisteryoso rito. Isinasantabi ang mga kwentong kababalaghan, ang Criminal Investigation Section ng Pasig Police, gamit ang kanilang profesionalismo at talas, ay agad na nagpatupad ng mga pamamaraang siyentipiko. Ang pangunahing prioridad ay kilalanin ang biktima kahit pasira ang mukha nito sa pamamagitan ng pagsusuri ng fingerprint at iba pang pagkakakilanlan. Pati na rin ang impormasyon mula sa nagulat na isang pamilyar na miyembro ng GISI, ang pagkakakilanlan ng biktima ay agad na nabunyag. Ang biktima ay si Basti Alcantara, 25 taong gulang, may-ari ng naturang fitness center at isang sikat na fitness influencer sa social media. Ang impormasyong ito ay tumama na parang kidlat sa mga taong nakakakilala sa kanya dahil si Basti ay kilala bilang isang binata na masigla, malusog at may positibong pamumuhay.
Ang kamatayan ni Basti ay sa simula ay pinaniwalaan ng pamilya at maraming tao bilang isang trahedya sa trabaho. Isang malungkot na aksidente sa gitna ng high-intensity training session. Subalit, ang mga veteranong investigador ay hindi nagpalampas ng kahit pinakamaliit na detalye. Ang katotohanan na ang nag-iisang camera ay pinatay bago mismo ang insidente ay isang malaking tandang pananong, isang pagkakataon na masyadong kahina-hinala. Masusing sinuyod ng Soko ang bawat sentimetro kwadrado sa pag-asang makahanap ng kahit maliit na pahiwatig at sa wakas, ang kanilang pagsisikap ay nagbunga. Sa loob ng pribadong locker ng biktima, ang cellphone ni Basti ay buo pa. Kahit basag ang screen dahil sa pagkahulog noong mangyari ang insidente, sinikap ng digital forensics team na makuha ang laman nito. Ang mga pinakabagong mensahe, mga tawag na hindi nasagot, web browsing history, ang lahat ay naging sentro ng pagsusuri. Higit pa rito, sa loob ng bulsa ng jogging pants ng biktima na tadtad ng dugo, natagpuan ng mga investigador ang isang maliit at gusot na piraso ng papel. Sa ibabaw nito ay may ilang salita na isinulat ng mabilisan at tila kakarayam, sulit doktor, sa wikang Filipino, mag-ingat kay T, huwag magtiwala. Sino ang Tiki na ito? Ano ang ugnayan ng taong ito kay Basti? Ang malabong babalabang ito ay direktang konektado sa kanyang kamatayan? Kasabay nito, ang pagsusuri sa mga gamit sa loob ng gising ay nagbunga rin ng mahalagang tuklas. Isang maliit na bolt cutter, gunting na pamputol ng bakal, na hindi bahagi ng karaniwang kagamitan sa pagkukumpuni ng gising ang natagpuang nakatago sa likod ng mga salansa ng barbell malapit sa area ng leg press machine. Sa ibabaw ng bakal ng gunting, kahit nalinis na, ay may naiwan pang napakaliliit na gasgas at isang hibla ng mahabang buhok na kulay chestnut brown, ibang-iba sa kulay itim na buhok ng biktima. Ang pahiwatig na ito, kahit maliit, ay nagbukas ng bagong direksyon sa investigasyon, inililihis ang hinala mula sa purong aksidente patungo sa isang mas komplikadong senaryo na kinasasangkutan ng ibang tao. Gamit ang mga paunang pahiwatig na ito, kahit hiwa-hiwalay pa, ang investigation unit ng Pasig Police ay nagkaroon ng matibay na basehan upang isantabi ang teorya ng aksidente. Ang kapirasong papel na may babala tungkol sa letrang TC na misteryoso ang naging susi. Agad na tinunto ng mga detective ang buong ugnayang panlipunan, pamilya, at trabaho ng biktimang si Basti Alcantara upang hanapin ang sinumang may pangalan o palayaw na nagsisimula sa letrang K at posibleng may kinalaman sa kanya. Ang datos mula sa cellphone ni Basti, matapos matagumpay na mabawi ng bahagya ng mga eksperto sa Cybercrime Unit, ay nagbunyag ng maraming maigting na pag-uusap sa isang numero ng telepono na hindi nakasave sa pangalan. Sa pamamagitan ng malalim na pagsusuri sa dalas at nilalaman ng komunikasyon, ang hinala ay nagsimulang tumutok sa ilang individual. Ang hibla ng buhok na kulay chestnut brown na natagpuan sa bolt cutter ay ipinadala para sa testing. Kasabay nito, ang nasabing gunting ay masusing sinuri sa pag-asang makahanap ng naiwang latent prints o bakas ng daliri kahit malabo. Hindi rin pinalampas ng mga investigador ang paligid ng fitness center. Kahit pinatay ang pangunahing kamera sa loob, ang pagrepaso sa mga footage mula sa mga bahay ng mga residente at isang tindahan sa Eskinita ay nagbunga ng hindi inaasahang resulta. Isang kamera na nakakabit sa isang tagong sulok na sa una ay inakalang walang silbi, ay nakahagip ng isang anino ng taong nakasuot ng madilim na damit, nakasuot ng cap at mask na tumatakip sa mukha, na tahimik na umaalis sa lugar ng ife ni Basti sa oras na tinatayang nangyari ang insidente. Ang anyong ito, kahit hindi malinaw ang mukha, ay mukhang isang babae na may mahabang buhok na maayos na nakapusod sa loob ng kanyang sombrero. Kasabay ng pagtugi sa misteryosong tao, ang Soko team ay muling bumalik sa leg press machine, ang pangunahing sandata. Sa pagkakataong ito, nag-focus sila sa teknikal na mekanismo ng makina. Gamit ang matalas na mata at taon ng karanasan, isang forensic engineer ang nakapansin ng kakaiba. Ilang mahalagang safety bolt na humahawak sa kandado ng barbell sa leg press machine ay nagpapakita ng mga palatandaan na sadyang pinaluwagan, hindi dahil sa normal na pagkaluma o labis na paggamit. Ang maliliit na gasgas sa ulo ng tornilyo ay tugma sa katangian ng bolt cutter na natagpuan sa malapit. Ito ang pisikal na ebidensya na kumumpirma sa adanya ng pakikialam mula sa labas upang sirain ang kagamitan. Binago ito upang maging isang nakamamatay na patibong.
Ang rangkayan ng mga pahiwatig, mula sa kapirasong papel, hibla ng buhok, CCTV footage, hanggang sa resulta ng pagsusuri sa GIFIC equipment, ay dahan-dahang nagpasikip ng mundo sa paligid ng isang suspect. Ang larawan ng isang kaso ng pagpatay na pinagplanuhang mabuti ay nagsisimula ng luminaw. Ang presyon upang lutasin ang kaso ay lalong tumindi, ngunit ang tiyaga at siyentipikong pamamaraan ng investigasyon ng Pasig Police ay sa wakas nagbunga. Ang resulta ng CCTV test mula sa hibla ng buhok na kulay chestnut brown na natagpuan sa bolt cutter ay lumabas na. Ang resulta ay perpektong tumutugma sa CCTV sample ni Tanya de Guzman, 30 taong gulang, hipag ng biktimang si Basti Alcantara. Isang katotohanan na nakakagulat dahil si Tanya ay isang babaeng mukhang maganda, matagumpay, at may-ari ng isang sikat na high-end fashion boutique sa lungsod. At ang pinakamahalaga, siya ay bahagi ng pamilya ng biktima. Ang impormasyong ito ay sumabog tila bomba sa gitna ng investigation team. Ang letrang TCD sa kapirasong papel na babala ni Basti ay mayroon ng tiyak na pangalan. Nang itugma sa datos mula sa telepono ni Basti, ang mga mensaheng may tonong maigting at mga tawag na rejected ay lahat tumuturo sa numero ni Tanya de Guzman. Ang kuha sa misteryosong babae na umaalis sa GIFIC noong gabing iyon, kahit balot na balot, matapos suriin ang tindig, taas, at ilang maliliit na katangian, ay labis na tumutugma kay Tanya. Ang warrant of arrest para kay Tanya de Guzman ay agad na inilabas. Isang espesyal na grupo na binubuo ng mga investigador at pinakabeteranong pulis ang inatasan upang isagawa ang pag-aresto. Ang langit ng Pasig ay nagsimula ng dumilim at ang simoy ng hangin mula sa ilog ay lalong nagpaigting sa kapaligiran. Ang sasakyan na lulan ang mga pulis ay tahimik na lumapit sa butike ni Tanya eksakto nang siya ay naghahandang magsara. Ang ilaw mula sa signage ng tindahan ay tumatanglaw sa mukha ni Tanya na nagpapakita pa rin ng ganda, ngunit may halong pagod matapos ang maghapon na trabaho. Nang lumitaw ang mga investigador at binasa ang warrant of arrest sa salang direktang pakikilahok sa pagkamatay ni Basti Alcantara, ang gulat, panik, at takot ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Ang kumpiyansa sa sarili at imaheng glamor na karaniwan niyang ipinapakita ay biglang naglaho, napalitan ng kalituhan at mga salitang pautal-utal. Sinubukan niyang manatiling kalmado at itinanggi ang mga paratang. Ngunit sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian na inilatag ng mga investigador, lalo na ang resulta ng EFICI at SIHI, nagsimulang manginig si Tanya. Isang digmaan ng emosyon ang naganap sa loob mismo ng bautike. Ang aandap-andap na ilaw ng poste sa labas ay lumilikha ng nanginginig na anino sa pader. Sa labas, ilang mga usisero ang nagsimulang magkumpulan at magbulungan. Ang katatagan at matatalim na tanong ng mga investigador, dagdag pa ang bigat ng mga ebidensya, ay dahan-dahang nagpatibuwal sa depensa ni Tanya. Sa huli, matapos ang halos isang oras na nakababahalang tagpo, yumuko si Tanya de Guzman at sa mahinang tinig ay inamin ang kanyang ginawa. Ang malamig na tunog ng posas na ikinandado ay umalingaw-ngaw, nagtatapos sa kalayaan ng babaeng dating hinahangaan ng marami na ngayon ay pangunahing suspect sa isang kaso ng pagpatay na gumimbal sa lahat. Matapos arestuhin at dalhin sa interrogation room ng Pasig Police Station, inamin ni Tanya de Guzman ang buong pangyayari at ang motibo sa likod nito. Ang malinaw na katotohanan ay nabunyag na nagdulot ng pagkagulat at galit sa publiko. Ayon sa salaysay ni Tanya, matagal na siyang may pagtingin sa kanyang bayaw na gwapo at talentado, si Basti Alcantara, na isinasantabi ang katotohanan na si Basti ay kapatid ng kanyang asawa. Paulit-ulit na aktibong lumapit, nanukso, at umakit si Tanya kay Basti na may intensyong pumasok sa isang bawal na relasyon. Subalit, si Basti ay isang lalaking may matibay na prinsipyong moral. Matigas niyang tinanggihan ang lahat ng tukso mula sa kanyang hipag habang nagpapakita ng matapang na paninindigan at paglayo. Hindi lamang tumigil sa pang-aakit sa bayaw, lumabas na si Tanya ay namumuhay pala ng isang malayang pamumuhay sa likod ng kanyang matagumpay na imahe. Nang ang kanyang mga pagtatangka na akitin si Basti ay patuloy na nabigo at nagbanta si Basti na sasabihin ang lahat sa kanyang kapatid na si Gardo Alcantara, ang asawa ni Tanya, at sa kanilang pamilya, nagsimulang magpanik si Tanya. Ang takot na mabunyag ang kanyang tunay na anyo, takot na mawala ang pamilya, reputasyon, at marangyang buhay, ang nagtulak kay Tanya upang bumuo ng masamang balak, ang iligpit si Basti upang patahimikin ito habang buhay.
Sinamantala ang nakagawian ni Basti na madalas mag-ensayo ng mag-isa sa gabi sa kanyang pribadong gift, binuo ni Tanya ang isang napakadetalyadong plano. Pinag-aralan niya ang mekanismo ng mga kagamitan, lalo na ang leg press machine, isang kagamitan na may mabibigat na plates na posibleng maging lubhang mapanganib kung masisira ang safety system. Sa gabi ng pagpatay, tahimik na pumasok si Tanya sa gift, pinatay ang kihis camera, at ginamit ang bolt cutter na inihanda niya noon pa upang luwagan ang mga safety bolts ng makina. Ang kanyang aksyon ay dinisenyo upang kapag ginamit ni Basti ang makina na may mabigat na load, ang safety lock ay hindi gagana na magiging sanhi ng pagbagsak ng buong bigat sa kanya. Nalilikha ng isang trahedyang aksidente na perpekto ayon sa kanyang kalkulasyon. Ang unang pagdinig sa korte kay Tanya de Guzman ay naganap sa isang mabigat na atmosfera. Sa upuan ng akusado, nakayuko si Tanya at inaamin ang kanyang pagkakasala. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng karaniwang ganda at tikas. Tanging pagsisisi na huli na at malalim na takot ang natitira. Ang mga luha ay umaagos sa pisngi ni Gardo Alcantara, asawa ng suspect at kapatid ng biktima, na nakaramdam ng sakit na hindi maipaliwanag dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid at sa pagharap sa mapait na katotohanan tungkol sa babaeng naging asawa niya. Ang hukuman, matapos timbangin ang lahat ng ebidensya ayon sa batas ng Pilipinas, ay nagbaba ng pinakamabigat na parusa kay Tanya de Guzman para sa krimen na murder, pagpatay na may pagtataksil at pagpaplano. Hinatulan siya ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakabilanggo, isang parusang katapat ng hindi makataong aksyon at mga kahihinat ng napakabigat na kanyang idinulot. Ang trahedya sa Pasig ay nagwakas na. Subalit ang alingaw nito ay patuloy na maririnig bilang isang mapait na paalala. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang sugat at trahedya ng pamilya ay habambuhay na mumulto sa mga naiwan. Ang kasong ito ay nagsisilbing matigas na babala sa ating lahat tungkol sa mga pagpapahalagang moral na unti-unting naagnas sa gitna ng modernong lipunan. Ang tukso, mababang pagnanasa, malayang pamumuhay, at pagkamakasarili ay maaaring maghatid sa tao sa bangin ng kasamaan na hindi mapapatawad. Ang katotohanan, gaano man kapait, ay laging may presyong dapat bayaran. Huwag kailanman hayaan ang kasamaan na magtago sa likod ng katahimikan. Dahil sa huli, ang bawat kasalanan ay mabubunyag sa liwanag at tatanggap ng ganti mula sa batas at konsensya. Isang taos pusong pasasalamat sa mga sumubaybay sa kwentong ito. Sana, sa pamamagitan ng istoryang ito, tayong lahat ay mas pahalagahan ang mga moral na pundasyon ng pamilya. Mamuhay ng mahigit na responsibilidad sa sarili at sa mga tao sa ating paligid upang ang ganitong trahedya